Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huling araw ng trabaho para sa marami kaya dagsana sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ang mga biyahero ngayong Semana Santa. Doble ang pag-iigpit, lalo't sa ilang airport, daan-daang basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska. May mga nahulihan din ng iligal na droga at drug paraphernalia. Ang sitwasyon sa NAIA silipin sa live na pagtutok ni Salima Refran. Salima! Mel, Vicky, Emil, marami ng mga pasahero dito sa departure area ng NAIA Terminal 3. Katunayan ay mahaba na yung pila dun sa mga check-in counters para sa evening flights ngayong Miyerkules Santo. Kaya naman ang mga otoridad nagpaalala sa mga pasahero, wag nyo na pong dadalhin yung mga pinagbabawal tulad na lamang ng mga patalim, baril, anting-anting na mga bala o kaya mga basyo nito. Katakot-takot po na perwisyo at abala ang mararanasan ninyo. Naka-heightened alert ang mga otoridad sa lahat ng paliparan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa Puerto Princesa Airport, isang babaeng pasahero ang nakumpiskahan ng 2 magazine ng M16 na naglalaman ng 65 live ammunition. Hindi na siya pinayagang sumakay ng kanyang flight pa Maynila kahapon. Ayon sa Office for Transportation Security, 200 basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska sa mga pasahero sa lahat ng paliparan simula noong linggo. Bawal po yon at maantala ho kayo kapag magdala pa rin ho kayo yung mga bala na gagamitin sa anting-anting, kontra-usog, mga ganon, kahit isa lang po yan. Yung mga empty shells na nakukuha natin, even yung live ammunitions na nakukuha natin, pinoprofile natin yung mga taong nakukuhanan natin yan. And then after profiling, check natin kung ano yung reason nila why they are in possession of those ammunitions. 13 cartridges naman ng liquid marijuana at 3 piraso ng drug paraphernalia ang nakumpiska sa isang pasahero sa NAIA Terminal 2 noong Lunes. Na-detect sa scanners ang kahina-hinalang mga bagay sa bagahe na nakumpirma naman ng inspeksyonin ng K9 unit at ng PDEA. Na-inquest na ang nasabing pasahero para sa paglabag ng Dangerous Drugs Act. Alas 4 ng hapon na magsimulang kumapala ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Ito na ang evening rush para sa mga biyahe ngayong Miyerkules Santo. Pero ang pamilya ni Andrew, kagabi pa nasa terminal para sa biyahe ngayong gabi pa Jensen. Iuuwi na raw niya doon ang pamilya mula Pangasinan dahil sa hirap ng buhay ngayon. Inagaan lang po namin dahil hindi po alam kasi traffic po, baka mahuli po kami sa flight. Kaya maaga pa kaming umalis sa Pangasinan. Ganun nangyayari, taas na ng bilihin ngayon. Yung bigas, saka diesel, ganun, taas na ng presyo. Biyaheng Boracay naman si Daniel at kanyang mga senior na magulang. Pinaghandaan at pinag-ipunan raw nila ito. 70th birthday ng mother ko. Kaya po titreat po ako po siya. Ayun na lang po namin yung mga hotels na may mababang rates po. Saka po yung mga restaurant na sulit po kapag kinainan. First time going to Boracay. Masaya. Kasi nasunod din yung dream ko na makapunta doon. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez, lumipad pa probinsya sakay ng isang budget airline. May ginagawa na raw ang pamahalaan para maibsa ng epekto ng krisis sa Middle East at pagtaas sa mga produktong petrolyo. Parati natin pinapaalala na planuhin mabuti at maaga ang pagbabiyahe sa mga ganitong panahon ng Semana Santa. Sa mga susunod na araw, kung magtataas man ang ating pamasahe pagdating sa airfare natin, I think ay minimal lang po. Kasi meron naman mga government interventions. So I think yung mga ticket na nabili na ay matutuloy pa rin ang mga pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Pinayagan man ng Civil Aeronautics Board ang hiling ng mga airline na iakyat sa maximum na level 8 ang fuel surcharge ngayong Abril. May discount naman na binigay ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa passenger fees at landing at take-off fees ng mga aircraft. Starting today, nagbawas naman kami ng passenger service fee, 50%. At yung tinatawag na landing and take-off fees ng mga airlines, binawasan na rin ho sa order ni
Secretary Banoy na gawing 50% ang discount para at least makabawas doon sa cost ng ticket ng mga pasahero. Ang Bureau of Immigration nagdagdag naman ng mga kawani para tumulong sa dami ng mga pasaherong palabas at papasok ng bansa. Pumalo na sa 112,000 ang daily average ng mga outbound at inbound passengers sa 3 terminal ng NAIA ngayong Semana Santa. Nagsasabay din po ito ngayon sa mga nagpupunta ng bakasyon, umaalis sa ating bansa at nagsisidatingan sa atin. At kasabay din po nito, alam po ninyo, meron tayong repatriation ngayon na nangyayari. Kaya we are actually deploying more people sa ating mga primary inspections. At the same time din po, meron tayong sa secondary inspection. Vicky, ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation, kahapon pumalo na sa 142,000 ang mga pasahero sa 3 terminal ng NAIA. Inaasahang lalaki pa ang bilang na yan ngayong gabi at bukas ng madaling araw. Yan muna latest mula nga dito sa NAIA Terminal 3. Vicky. Sa Lima, ano yung proseso sa mga pasaherong mahuhulihan ng bala? Hindi na ba sila papayagang makasakay sa eroplano o bumiyahe kahit ang dahilan ay para sa proteksyon o anting-anting lang? Alam mo, Vicky, bawal na bawal kasi talaga yung mga anting-anting na bala o kaya mga basyo. Sila po ay dadaan sa proseso ng profiling at interview at assessment po ng PNP. Doon aalamin kung katanggap-tanggap o kaya kumbaga justified yung pagkakahanap o pagkakadala nila ng mga anting-anting na yan. At kung satisfied ang PNP, sila ay papayagan na makasakay naman doon sa kanilang flight. Pero kung hindi, maaari silang maharap doon sa reklamo na illegal possession of firearms, ammunitions, and deadly weapon. Vicky. Napakalaking hassle yan. Mabuti iwanan na lang sa bahay. Sa Lima, unang araw ngayon ang pagtataas ng airfare dahil nga sa fuel surcharge sa mga flight. Nakaka-apekto na ba yan sa dami ng mga pasahero sa NAIA o hindi naman dahil mas maaga nila nabili yung mga ticket nila? Alam mo, Vicky, sa ngayon marami talaga yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Yan ay dahil ang mga pasaherong ito, nabili na nila yung ticket bago pa man yung pagtaas ng fuel surcharge. Pero inaasahan nga na sa mga susunod na linggo o yung mga flights na mabibili mula ngayong araw ay magkakaroon ng bahagyang pagtaas na sa pasahe. Pero ayon naman kay Secretary Banoy Lopez kanina ng Department of Transportation, inaasahan nilang maliit lang naman daw yung pagtaas na yan dahil nga sa mga interventions ng pamahalaan gaya na lamang ng discount sa passenger service fee at dun sa landing at take-off fee. Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Humahabol maging chance passenger ngayon ang maraming pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Live mula roon, nakatutok si Oscar Oida. Oscar, may sapat na bus ba para sa kanila? Yes, Emil, may sapat naman daw bus. Ayon yan sa pamunuan ng PITX. Pero padami ng padami ang mga pasahero dito. Sa katunayan, may mga lugar dito na sa sobrang siksikan, biru-biruan nga, halos magkapalitan na rin ng muka ang mga biyahero. Ang sitwasyong yan, inaasahan na magpapatuloy hanggang mamayang madaling araw. Emil? Ngayong araw pa lang, nakikipagsapalaran na makabili lang ng tiket ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang nakausap kong pasahero na si Nicole. Gustuin man daw kasi niyang maunang umuwi noong weekend para hassle-free ang biyahe pa uwi sa kanilang probinsya sa Santa Cruz, Laguna. May trabaho pa siya. Sayang naman po kasi yung sweldo ngayon, kaya pumasok na lang po ako. Inaasahan na raw ng pamunuan ng PITX na ngayong araw daragsa ang pinakamalaking bilang ng pasahero. Posible nga raw na mahigitan ang bilang na naitala noong nakaraang taon na lumagpas ng 200,000 na biyahero. Napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. May sapat naman daw na bus na masasakyan ngayong araw. In the last few days, marami ng special permit din na issue, no? In the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe. Pero thankfully, tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito.
Kaugnay naman ng mga napaulat na iligal na pagtaas ng presyo ng pamasahe ng ilang bus company nitong mga nakaraang araw. Ayon sa PITX, maibalik na raw ito sa dating presyo. Wala pa namang pinataw na suspension as far as I know. At saka kailangan din naman natin serbisyon lang. Sa buong maghapon, sunod-sunod na nag-inspeksyon sa PITX ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nasa ayos ang operasyon at seguridad sa terminal. Kabilang dyan ang National Capital Region Police Office o NCRPO, Office for Transport Security o OTS, at ang Bureau of Fire Protection. May nasita kami dahil nga nakatali ng ng alambre, and it took him 8 seconds para matanggal yung alambre, and it's supposed to be dapat madali rin siyang mahugot dahil kung 8 seconds yun, tapos merong nasusunog sa loob ng bus. That's a long time. Kasi ang dinadrive mo rito, hindi lang buhay mo, you are carrying and protecting the safety ng mga pasahero mo. And malaking obligasyon yon. Samantala, Emil, as of 6 p.m., ayon sa pamunuan ng PITX ay umabot na sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito. Emil? Oscar, noong isang linggo pa lamang tiniyak na ng PITX na sapat itong mga bus. Pero yung mga ngayon pa lamang napupunta riyan para sa kapakanan ng ating mga kapuso, may makukuha ba silang agad na biyahe? Emil, yung sinasabing may sapat na pasahero, ang pinagbabasihan niya ng PITX sa palagay ko ay yung kanilang tinatayang bilang na posibleng umabot sa mahigit 200,000 pasahero. Pero kung pagbabasihan natin yung mga trend nitong mga nakarang araw, bawat araw nalalagpasan nito yung mga expectation. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng pamunuan ng PITX sa mga tao na kung maaari ay magsadya na dito ng maaga para makatiyak, mas makatiyak na may makukuha silang mga ticket o may masasakyang bus. Pero as of the moment, gaya na sabi ng pamunuan ng PITX, mayroong mga bus pa ring available hanggang sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Dumako naman tayo sa Batangas Port, kung saan marami ang nanibago sa bagong sistema ng pagkuha ng biyahe. Mula roon nakatutok live si Bam Alegre. Ma'am, hanggang anong oras inaasahan ang dagsa ng mga pasahero dyan? Ma'am? Okay. Miyerkules Santo, pinaghandaan nga yan ng pamunuan ng Batangas Port na dadagsa yung mga pasahero dito. Pero sa latest estimate nila as of this afternoon, 15,000 lamang yung foot traffic kumpara sa mahigit 29,000 noong nakaraang taon. Ganda weather ngayon sa Batanes Unbothered fashionista ang peg ni Tina Gregorio sa Batangas Port habang hinihintay ang biyahe niya pa Ojongan, Romblon. Nakabili siya ng ticket online in advance. Okay lang po kasi ngayon kasi nakapag-book na po kami kaagad. So wala pong hassle. Pero palagay ko ang dami pong nakapila dun sa labas na wala pang ticket pa. Pero kapag pasahero lang na walang dalang sasakyan at wala pang online ticket tulad ni April Garga, kailangan ng pass mula sa Online Registration Assistance System o ORAS. 26 years siyang nagtrabaho sa Korea at ngayon lang magbabalik bayan. Reunion nila magkakapatid sa Boracay at kahit nagmahal ang pamasahe, wala raw kapalit ang oras para sa pamilya. Sabi ng kapatid ko, ate, uwi ka, mag-reunion tayo sa nito nga, 60 years old na kasi pagdating kasi sa mga birthday, siyempre lagi ako wala. Ito yung mga help desk para dito sa mga kailangan ng tulong sa Oras Pass. Yung mga walang internet access o kaya yung nahihirapan sa teknolohiya. Kukunan lang sila ng valid ID o kaya ng kanilang larawan, pipili ng biyahe na gusto nila, and pag nabigay na yung QR code, pipila na sila sa ticketing office, mabilis lang at sigurado na ang biyahe. Si Engineer Anita Irigan natuwa sa aniyay mas mabilis na sistema ng pagkuha ng biyahe. Kaagad kami nakakuha ng pass para sa ticket. Ano na pa hiningi sa inyo, ma'am? ID. Ito, ID. Mabilis naman, basta senior citizen. Ang pasahero namang si Arlene Gado, hindi pa gamay ang panibagong sistema. Para sa akin, hassle lang. Parang hassle. Kasi yung namin, 10, oras na 9:45 tapos may pila pa ulit dito. Quiet and peaceful ang Batangas Port buong Miyerkules Santo. Nagkaroon lang ng isang biyahe na kailangang palitan ng barko pero hindi naman na-delay ang mga pasahero.
Nanatiling mahigpit ang seguridad at may mga nakadeploy na mga K9 units sa buong Pantalan. So far, compared din ulit sa last year, maluwag pa rin nating masasabi. Lagi kong sinasabi, hindi pa rin tayo pwedeng mangkampante kasi baka mamaya pa rin dumagsa hanggang bukas. Latest sa pasahero, pumalo tayo ng 77,000 as of kaninang 12 noon. Mas mababa compare last year. Nag-start tayo ng Saturday, March 28 hanggang kanina. Mel, patuloy yung pagdating ng mga pasahero at round the clock naman ang serbisyo ng mga helpdesk. Live mula rito sa Batangas Port, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Mga kapuso, dumami na ang mga dumaraan sa North Luzon Expressway o NLEX. Kumpara sa karaniwan, kaya nagbukas na po ng counterflow lane at nagdagdag ng cash lane. Ang lagay ng traffic doon, silipin sa live na pagtutok ni Maris Sumali. Maris, darami pa ba ang mga motorista riyan? Emil, habang kumagabi nga ay mas nadaragdagan pa yung bumabagtas ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway para sa Semana Santa. Ilang biyaheng norte na nakausap ko ang kakayod pa rin imbes na magbakasyon ngayong Semana Santa. Mahirap po ang buhay, ma'am. Talo ka pag bakasyon, gastos. Kailangan hanap buhay talaga. Anyway, namamasyal naman ako, ma'am. Okay lang. Hindi deserve na magbakasyon sa taas ng sa taas ng gasolina, ganyan. Tsaka yung mga bilihin. Trabaho muna, ma'am, para sa pamilya. Pero may mga magbabakasyon pa rin na ayaw abutan ng siksikan para makatipid sa gas. Para mas hindi na rin po sumabay sa ibang pauwi pa lang mamaya. Yun po, lalo na mahal yung gas. Lalo pag nadamay ka pa sa traffic, edi lalong mas hassle. Kahit mahal yung gasolina, okay lang. Okay pa rin? Tuloy pa rin. Mahalaga rin. Kasi para mapag-relax din. Kasi puro trabaho na isang taon eh. Ayon sa pamunuan ng NLEX, mas konti ang dumaan ngayong maghapon kumpara sa parehong panahon noong 2025 Holy Wednesday. Pero kung kumpara sa karaniwang araw, mas marami nang dumaan sa maghapon sa NLEX. 4,300 na yan kada oras, mas marami sa daily average na mahigit 3,000. Kaya nagbukas na ang NLEX ng isang lane pa Maynila bilang counterflow lane. Around 1 p.m., tumaas na po yung volume po natin. Kinakailangan po namin mag-implement kaagad ng counterflow from Balintawak to Marilao area para hindi na po mag-build up. Dahil nagpapabagal ang mga nagbabayad ng cash, ginawa ng 7 lanes ang para sa cash mula sa dating 3 hanggang 4. May mga itinalaga na ring charging station para sa mga electric vehicle. Nag-deploy rin ng karagdagang tauhan ng NLEX. May libreng towing din para sa mga motorista at may rebate para sa mga truck at pampublikong sasakyan. That translates to between 12 pesos to 72 pesos for NLEX alone. For SCTEX kasi medyo mas mataas yung around more than 190 pesos yata for trucks. Yung buong stretch ng SCTEX. Yung program po is until May 22. Paalala ng NLEX sa mga biyahero, laging isaalang-alang ang blow bag set. Tiyaking maayos ang baterya, ilaw, langis, tubig, brake, hangin ng gulong, petrolyo na sasakyan, pati ang sarili at makinang gamit. Nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Sana yung magdadrive may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. Emil, sa mga sandaling ito ay may build-up na ng mga sasakyan dito sa cash lane ng Balintawak Toll Plaza. Pero pagdating naman doon sa RFID lanes ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Pero may mga portions, Emil, mula sa Valenzuela hanggang Marilao ang slow-moving na ang traffic. At mabagal din ang takbo o yung daloy ng mga sasakyan sa southbound lane sa bahagi naman ng San Fernando hanggang Dao dahil isang lane na lang ang bukas doon dahil nga sa northbound counterflow. Kaya pinag-iisipan na po ng mga otoridad kung pansamantala munang sususpindihin ang counterflow lane doon. Emil? Maraming salamat, Maris Umali. Taliwas sa inaakala, hindi naging matumal ang dagsa ng mga pasahero sa mga provincial bus terminal sa Quezon City. Ang sitwasyon sa maghapon sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Bukod sa public announcement system, idinaan na rin ng Philippine National Police sa placards ang kanilang paalala sa publiko na mag-ingat ngayong Semana Santa. Gaya nilang sa bus station na ito dahil maraming tao
gustong makatiyak ng PNP na ligtas ang mga biyahe. Kanina, ininspeksyon ni NCRPO Regional Director Anthony Aberin ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City, partikular ang deployment ng mga pulis dito. Yung pananamantala ay palagi po ang ating kapulisan dyan na nagbabantay to make sure na ligtas ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na bibiyahe. We assure you at this point in time, wala pa pong direktang banta sa seguridad dito po sa Metro Manila. Mahigpit ang bili ng NCRPO chief sa mga pulis. Walang alis sa kanilang AOR. Make sure na they properly supervise and monitor their personnel, especially po sa mga nakadeploy. Ang dagsa ng mga pasahero sa terminal ngayong araw, ikinatuwa naman ng mga bus driver. Nung nakaraang linggo daw kasi, punuan na ang mga biyahe, kaya inakala nilang magiging matumal na ang biyahe ngayon. Ang gawa ng Biyernes pa lang, nag-aakota kami ng pasahero. Okay. Yung pag sinabing di inasan, ibig sabihin yung dami. Opo. So mas marami pong nauwi ngayong taon na to. Sa tingin ko, Ayon sa mga pasahero, ngayon talaga sila nakatakdang umuwi dahil may mga pasok pa sa trabaho. Ikinatuwa naman nila ang pag-iikot ng mga otoridad at ang pagkakaroon ng police presence sa mismong bus station. papasalamat ako gawa ng mayroong nagagay sa amin dito sa terminal namin, ng mga katulad ng HPG. Mas okay po sa inyo Opo. yan. Bakit Kasi po, mas sir? protektado kami. Oo, maganda rin para alam mo safe ka. Okay lang po kasi para po maging ligtas po yung kapaligiran. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa Baguio City naman, ramdam ng ilang sektor ang pagbaba ng bilang ng mga turista kumpara sa mga nagdaang Semana Santa. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Bea Penla. Bea, sino ang mga umaaray dyan? Bea? Mel, umaaray ang ilang maliit na negosyo dito sa Baguio City na nakadepende sa turismo para sa kanilang kita. Habang tumataas kasi ang presyo ng mga bilihin, ang negosyo nila naghihikaos na. Pailan-ilan na lang ang bumibisita sa mga dating dinaragsang tourist spot sa Baguio, gaya ng Lion's Head. Para sa maraming turista, hindi kumpleto ang Baguio travel experience kung walang picture dito sa Lion's Head sa Cannon Road. Pero matumal ang dating ng mga turista kung ikukumpara raw nung mga nakaraang Semana Santa. Parang ang konti ngayon, maluwag pa. Sinasaway kasi ng mga pulis ang mga motoristang pumaparada sa tabi ng kalsada para magpakuha ng litrato. Mahigpit na ipinatutupad ang no parking sa lugar na ito dahil nagiging sanhi ito ng trapiko. Ito'y matapos sabihan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga harang o choke point sa kalsada. May designated parking lot naman bago makarating sa Lion's Head, pero kapag nalagpasan na ito ng mga motorista, wala nang ibang bukas na paradahan. Umaaray na ang mga maliliit na negosyo malapit sa Lion's Head dahil bukod sa paghihigpit, kumakaunti na rin daw talaga ang mga turistang nagpupunta sa Baguio. Swerte na raw kung umabot ng 200 hanggang 350 pesos ang kita nila sa isang araw. Hindi nila sapat para sa kanilang pamilya. Wala anak, wala kaming benta. Wala eh. Ang hirap anak ng buhay namin ngayon dito sa may ulo ng layon. Kaya tiis-tiis lang. Wala kaming kikitain. Lalo na pa ngayon na pinag-ipit nila. Ngayon lang sana, hanggang linggo lang. Pagdating na naman ng Lunes, wala naman nga kanana. Ayon sa Baguio City LGU, talagang hirap ang mga maliliit na negosyo na kumita sa gitna ng taas presyo sa langis. Mas mahal pa naman ang gasolina sa Baguio. Kung may impending na mga increases sa rentals, hindi na muna. Second is siguro magbibigay kami ng sort of a tax relief. Yung aming programa ng loan na walang interest, isa na naman yun na kailangan namin buuin. So we're going over our budget para at least we can source fund. Hanggang ngayon, wala pa rin daw na mamonitor na dagsa ng motoristang umaakyat ng Baguio. If we're going to compare the traffic situation last year to this year, talagang there is a significant change, mas maluwag ngayon.
Para naman mapanatili ang kaayusan, mahigit 1,000 pulis at force multiplier ang nakadeploy sa City of Pines. Di lang para sa Holy Week, kundi sa buong summer break hanggang May 31. Ilan sa binabantayan nila ang Central Business District, mga major thoroughfare, simbahan, tourist spot at bus terminal. As of now, hindi pa natin ramdam yung dami ng turista po dito. If there will be a surge of visitors tomorrow or there will be a dip of the number of visitors tomorrow, parehas naman po na nakahanda po kami. Mel, simula bukas, umaasa ang Baguio LGU na bahagyang dadami ang bilang ng mga turista na aakyat dito sa summer capital of the Philippines. Maraming salamat sa iyo, Bia Penglak. Hindi napigil ng mahal na presyo ng petrolyo at pamasahe ang bakasyon ng marami sa Boracay. Pero dahil Semana Santa, may mga plano rin sila para sa pagninilay-nilay. Nakatutok doon live si Kim Salinas. Kim! Vicky, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga turista dito sa isla ng Boracay sa pagsisimula ng long vacation ngayong Semana Santa. Mahigpit namang nagbabantay ang otoridad para sa kapayapaan at kaayusan ng lahat. Kahit ang ilang beses nang nakapag-Boracay, bumabalik pa rin sa isla lalo pag Holy Week kung kailan bakasyon ang marami at pwedeng magsabay-sabay rito. Ang pamilyang ito galing pang Canada. Yung atmosphere, yung vibe ng isla. Mga activities, island hopping. Ating gusto rin nila mga ATV. At kahit mahal ang petrolyo ngayon, worth it para kay Rodel ang 6 na oras na biyahe mula naman sa Mandurriao, Iloilo City. Hindi nakaplano siya since January. Pero higit sa pag-e-enjoy, magninilay-nilay pa rin ang mga narito para sa Semana Santa. Kaya naman ang pamilya Tanaka mula Japan, plano ring bumisita sa simbahan. 1 week lang po kasi kami dito. Saka pa ang talagang namin, maipasyal po sila. So, kung makapunta man po kami ng simbahan, siguro saglit lang. Kaya paalala ng munisipyo ng Malay na may sakop sa Boracay, sumunod ang lahat sa protocols gaya ng pagbabawal sa malakas na pagpapatugtog. Gamay ng respeto dahil of course ato nga sige na celebrar nato ang amo nang inadlaw. Para maging solemn naman ang pagbakasyon, no? Upod ang apan sa atong Ginoo. Mahigpit pa ring ipinapatupad ang inspeksyon at seguridad sa Cagban at Caticlan jetty ports. Ang pinagbabawal natin diyan ang unang-una, ang matatalas na bagay, mga pointed, ang mga barel na hindi tapos ang ibang mga natin, bawal din po diyan yung mga flammable. Sa ngayon, mahigit 200 lighters, kutsilyo at iba pang patalim ang nakumpiska na ng otoridad. Sa tala ng Malay Tourism, mahigit 19,000 na turista na ang dumating sa isla mula Marso 26 hanggang 29. At inaasahang madadagdagan ito ngayong Holy Week break. Nitong nakaraang buwan, pinakamarami ang turistang Korean, kasunod ang mga galing Amerika. Vicky, ilan lang sa mga aktibidad na pwedeng ma-enjoy ng mga turista ay ang island hopping at water activities. Pero simula alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga sa Sabado de Gloria ay pagbabawal sa isla ang parties at pagpapatugtog ng malakas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Mga kapuso, sa mga bibiyahe patimog naman, isasara po mamaya ang bahagi ng EDSA Magallanes southbound. Kung daraan naman sa South Luzon Expressway, mas konti na ang mga sasakyan kumpara sa mga nakaraang Semana Santa. Live mula sa SLEX, nakatutok live si Rafi. Emil, para sa mga palabas nga ng Metro Manila at patungo dito sa South, maganda na para sa pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA para sa rehabilitasyon. Samantala, latest muna dito sa South Luzon Expressway, isang lugar na lang yung may build-up dito sa may SLEX at ito yung dulo ng SLEX sa may Santo Tomas, Batangas dahil may isinasagawang curing, nasa proseso ng curing yung ginagawang kalsada. Kanina ay bahagya ring nagka-build-up sa may Calambe exit pero ngayon ay maluwag na ito. May mga bagyaring build-up dahil naman sa mga minor na aksidente na itala dito sa expressway, bagamat mabilis naman itong na-clear. Pansin naman ang pamunuan ng SLEX sa Emil na kumpara sa mga nagdaang Semana Santa at mga mahabang bakasyon, mas konti nga yung dumaraan dito sa South Luzon Expressway.
Pagpasok pa lang sa SLEX mula sa Magallanes Interchange, mabilis na ang biyahe ng mga sasakyan. Wala rin ng karaniwang build-up sa bahagi ng Alabang. Hanggang sa makarating ng Tunasan at Carmona, maluwag at mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa operator ng SLEX, malaki ang pagkakaiba ng daloy ng trapiko ngayong Semana Santa kumpara noong mga nakaraang taon. Simula po kagabi, inobserbahan na namin, kanina umaga, ganun din kaninang tanghali, na talagang hindi po nagkakaroon tayo ng talagang traffic build-up. Talagang light traffic po tayo at mabilis po ang mga sasakyan, ang mga takbo ng mga sasakyan. Siguro po dahil na rin po dito sa yung pagtaas po ng petrolyo. Pero hindi lang daw ngayong linggo ito pansin ang pagbaba ng bilang ng mga motoristang dumaraan dito. Simula nung tumaas po yung petrolyo, bumagsak na po yung volume of vehicles natin ng 10 to 15% po. Doon sa average daily natin traffic. Pero kung dito sa SLEX, maluwag ang daloy ng mga sasakyan, posibleng iba ang maging sitwasyon sa EDSA bago makarating sa southbound ng Magallanes Flyover. Isasara kasi ito simulang mamayang alas 10 ng gabi para sa asphalt overlay bilang bahagi ng isinasagawang rehabilitasyon ng EDSA. Ang mga magtutungo sa Pasay mula sa Makati, kailangang dumaan sa alternatibong ruta. Bago makarating sa flyover, dumaan sa service road ng EDSA, kumanan sa Chino Rosas Avenue, kanan sa Antonio Arnaiz Avenue, kumaliwa sa Osmeña Highway at kumanan pabalik sa EDSA. Magtatagal ang pagsasara ng Magallanes Flyover southbound hanggang Lunes ng madaling araw. Inasahan kasing kaunti ang sasakyan sa Metro Manila ngayong Semana Santa, kaya ngayon itinaon ang pagsasara sa isang bahagi ng flyover. Pero ang ibang kalsada sa ibang bahagi ng bansa, itinigil muna ang pagkukumpuni para hindi maaberya ang mga motorista. Kanina, ininspeksyon ni Secretary Vince Tizo ng MacArthur Highway kaugnay nito. Diyos ng Pangulo natin, kaya nga tayo maging knowing tayo. So, yung DPWH sa mga national roads natin na babaybayin ng mga behero natin ngayong all week. Kaya nga talaga, wala munang construction, wala munang mga stop and go, yung tumutugod yung traffic. Kasi kapag yan tumugod, kapag yan na-aberya, dagdag konsumo sa gasolina yan. Emil, dahil nga may kabilisan ng biyahe sa malaking bahagi nitong South Luzon Expressway, babala ng pamano ng SLEX, sundin ang speed limit para iwas disgrasya. Yan ang latest mula dito sa Monitoring Center ng South Luzon Expressway. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Hindi muna tuloy ang pagre-retiro ni Ruben Enaje na kilalang nagpapapako sa krus sa Pampanga kahit hirap na dahil sa edad at karamdaman. Yan ay habang inihahanda ang kapalit sa tradisyon ng Barangay Kutod tuwing Semana Santa. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Barangay San Pedro Kutod sa San Fernando, Pampanga, merong Kristo na gusto nang magretiro. Siya si Ruben Enaje, 65 years old. Halos 40 taon nang nagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo. Hirap na raw si Ruben magbuhat ng krus at magpapako dahil sa hika at iba pang karamdaman. Kung kaya nagpagawa siya ng bagong krus na mas magaan. Baka raw kasi hindi na niya kayanin ang pagpapasa nito ng ilang kilometro. Doble yung gaan niya kaysa doon sa dati natin ginagamit. Mahigit 20 kilos o 20 kilos lang ito. Okay, yung isa? 42 kilos yan. Mas mahirap ngayon. Hindi hirap sa krus, kundi hirap sa init ng araw. Handa na rin ang mga pako na gagamitin sa kanyang pagpapapako. Kung papalarin na maganda yung pangangatawan natin sa Biyernes Santo, magpapapako pa rin ako. Kaya lang sa kamay na lang, hindi na wag na sa paa. Kaya naman inihahanda na ni Ruben ang kanyang posibleng makapalit bilang Kristo, si Arnold Maniago, 47 years old. 25 years na rin nagpapapako sa krus si Arnold, pero iba raw kung siya na ang bibida gaya ni Mang Ruben. Pagpapasa ng krus, pagpapahirap sa kanya. So masasabing mas mahirap ito Opo, gagawin mo kung ikaw na yung makakapalit? Opo, handang-handa na po ma'am. Panata po si ma'am. Matagal na tradisyon na dito sa Kutod yung pagpapapako sa krus. Pero nababahala po yung mga veterano kagaya ni Mang Ruben na nagkakaedad na ang kanilang grupo at maaring mahirapan silang kumbinsihin ang mga kabataan. Sa grupo ni Mang Ruben, may kabataan naman pero karamihan babae.
Si Boy Padilla, 38 years nang gumaganap na Poncio Pilato at Longinus, ang sundalong sumaksak sa tagiliran ni Kristo. Kontrabida man ang dating, ito raw ang panata niya. Isipin mo, 76 na ako, pero hindi ako wala akong gamot na iniinom, wala akong maintenance. Basta yun pangako ko, hanggat malakas ako. Meron na rin ako successor, yung anak ko nga. Pumayag na. Sa tinatawag nilang burol, matatagpuan ang 3 krus na gagamitin ng mga magpapapako. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang kaayusan sa lugar dahil inaasahang dadayuhin ito ng mga manunood. Pero para sa mga gaganap ng papel mula sa Biblia, hindi lang ito simpleng palabas, kundi personal na pag-aalay ng oras, talento at pananampalataya. Walang makakahadlang, ika nga. Kung sa Panginoon ang pinag-uusapan, walang makakahadlang. Tuloy-tuloy pa rin po kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Dahil minsan lang sa isang taon, susulitin ng cast ng upcoming film na Huwag Kang Titingin ang Holy Week break. Biyaheng probinsya o abroad ang ilan pero meron ding mga team bahay. Makichika kay Aubrey Carampel. Rest, vacation, and reflection. Ilan lang yan sa mga planong gawin ng ilang Kapuso stars and celebrities ngayong Holy Week. Ang cast ng GMA Pictures and Mentor Productions horror film na Huwag Kang Titingin, may kanya-kanya na raw Holy Week plans. Dahil break din mula sa kanilang trabaho, ang ilan gusto raw umuwi sa kanilang probinsya para makasama ang pamilya. Gaya ni Shuvi Etrata na uuwi sa kanyang hometown sa Bantayan Island sa Cebu. Kasi napanaginipan ko din yung lola ko po, siguro nagpaparamdam na siya, gusto niya na akong makita ulit. So, pupuntahan ko yung puntod niya, ganun. Tapos, really to go back to my core kasi I used to celebrate holidays, Semana Santa, Holy Week there sa isla. So, I would love to see yung Holy Week ngayon doon, knowing na ang dami nang nagbago, magnilay-nilay, isla, beach. Si Allen Ansay, bibisitahin daw ang pamilya sa Bicol. Habang si Sofia Pablo, gusto raw magbakasyon sa South Korea. Magsimba, sama-sama talaga ng family. Excited ako kasi ilang beses na rin nag-Holy Week na hindi ako nakakawin ng Bicol. Sana matuloy po yung trip namin to Korea ni Mommy talaga. Yes, Holy Week po. Kasi sakto, malapit rin po siya lagi sa birthday ko every Holy Week. So, lagi pong sabay yung Holy Week vacation and birthday celebration ko na. Si Sean Lucas nasa Switzerland na kasama ang kanyang mommy. Because it's gonna be her 50th birthday celebration. So, kaya she wanted to make it special. So, just me and her going there. May tradisyon naman daw ang pamilya ni Michael Sager tuwing Semana Santa. I think 2 years ago, naging Moryon ako. At actually, bumili kami ng Moryon set. Dinala namin yun sa Canada. At sa Canada, nagmamoryon din kami minsan. So, ayun, talagang part yun ng culture namin sa Marinduque. And I'm a proud Marinduqueño. Sana makapagsimba ako and pahinga at the same time. Ang ilan naman sa Huwag Kang Titingin cast, staycation at team bahay kasama ang pamilya. Aside from celebrate natin si Lord, I want to celebrate it with my family. And I just want to spend time with my brother then para makapag-bonding. By this time last year, I was inside of the house. So ever since then, I've never been free. So I'm really taking the opportunity of this Holy Week po to spend time and to have fun po talaga. Just to think of other things other than work. That's my goal for this Holy Week. At home muna syempre kasi need to clean the house rin. After taping, ang tago nang wala sa bahay. So to get my stuff fixed and clean and yeah. Most likely rest lang din po. Yeah, spend time with my mom. Kung hindi kami aalis. Si Encantadia Chronicles Sangre star Sanya Lopez nag-post naman sa kanyang IG story na nasa isang theme park sa China. Ang kapwa Sangre at Task Force Firewall star na si Kylie Padilla nasa Japan naman kasama ang kanyang mga anak. Kita naman sa post ni Kylie ang sakura o cherry blossoms. Ang kanyang Firewall co-star na si Kailin Alcantara gusto raw magpahinga at gawin ang kanilang Holy Week tradition. Pero syempre gagawin po namin ang ginagawa namin every Holy Week. It's Visita Iglesia. So gagawin po namin yun. Ano to? With the family. With the family always. Si Lexi Gonzalez, plano naman to rest and reflect at home. Kami ng mom ko, we talked about it. And then we decided na we should take this time to stay quiet and, work on our faith. Yes, team bahay. Team bahay kami. Aubrey Carampel,
updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, sumipa po sa danger level ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang araw ng Abril. Pumalo ulit sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong Miyerkules Santo sa kaparehong lugar din kahapon, dyan sa Virac, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa Mambusaw, Capiz. Bukas at sa Biyernes Santo, posibleng halos ganyan din katindi ang init sa mga nabanggit na lugar. Ramdam din ang alinsangan sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, ilang bahagi ng Cagayan, Iloilo City, Guiuan, Eastern Samar at Cotabato City. Sa special weather outlook ng Pag-asa para sa Huwebes at Biyernes Santo, magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Bahagya hanggang sa maulap pwedeng maging maalinsangan pero may tsansa pa rin ng ulan lalo na sa Mindanao at Eastern Visayas dahil sa Easterlies. Magtutuloy-tuloy yan sa Black Saturday at Easter Sunday. Ganito rin ang makikita sa datos ng Metro Weather. Halos walang tsansa ng ulan sa umaga pero bandang hapon may posibilidad ng ulan. Mas mataas din ang tsansa ng ulan na nakikita sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila.